Hello guys! Blessed day and welcome again to my YouTube channel. For today's vlog, pag-uusapan natin yung OLA o lending apps na inyong nai-request sa akin. Ayan, meron tayong pag-uusapan na pass approval daw and registered po siya ng SEC. Hello guys! Blessed day and welcome again to my YouTube channel. For today's vlog, pag-uusapan natin yung OLA o lending apps na inyong nai-request sa akin. Ayan, meron tayong pag-uusapan na pass approval daw and registered po siya ng SEC. Ito ay ang ating tinatawag na Mr. Cash. Ayan, maliit lang yung interest dito lalo na kapag unang borrower ka. Siyempre, mayroon daw silang pinapautan na 25,000. Check nga natin. Ayan. Ang una nyo pong gagawin, paki-download nyo po yung Mr. Cash from your Google Store or Play Store. Ganito po yung itsura niya. Ayan. After nyo pong makita, i-download po natin. Then pagka-download po, i-install na po natin siya. Ayan. Pagka-install, ayan. Ganito po yung itsura ni Mr. Cash. Ayan. Si Mr. Cash po ay under ng Generation Lending Corporation at register po siya ng SEC. Diba? Legit po talaga si Mr. Cash. At nagpapautang daw siya ng 25,000. Okay. Ngayon, kung na-download nyo na po si Mr. Cash, install nyo na po. Pagka-open nyo, yan, makikita nyo ganyan ang itsura niya. Login lang po kayo, mag-sign up po kayo ng inyong telephone number. Send po siya ng OTP sa inyong cellphone number. Wait nyo lang siya. Then, ayan, pag na-send nyo na, ilagay nyo lang yung number tulad nito. Then, i-next nyo lang po. Pag na-next nyo na po, ayan, di ba may OTP na siya? I-next nyo lang. Ito na yung makikita ninyo. Camera storage, location, application list. Then, allow nyo lang po, hinihingi po nito na i-allow po natin siya. I-click nyo lang, i-roll nyo lang. After nyan, mapupunta kayo sa go through application process, may loan review, may repay on time to qualify for a higher loan amount. May family members, online ads, offline ads. Nagtatanong po siya kung saan nyo po siya nalaman. Then, sasagutan nyo na po kung anong gusto nyo dyan. Click nyo lang dyan. Then, may makikita 12,000 lang ang nakalagay dito. Pero doon sa una is 25,000. Pero apply pa rin po natin. Apply now. Then, mapupunta na po tayo sa go through an application process. May mababasa po kayo dyan. Then, loan review. Basahin nyo lang din. Basta i-click nyo lang po siya. Continuous nyo lang po. Then, sagutan nyo lang po lahat ng mga pinapa-fill upan po sa inyo. Ayan, dire-diretso lang po. Pagka-fill up nyo po, pipiliin nyo lang o female ka ba o male. Sagutan nyo lang po pati yung birthday nyo, marriage status, kung married ka po ba, kung college graduate ka po ba. Then, ilagay nyo rin po yung inyong email. Ayan. Then, i-go nyo lang. Then, current address na po. Ayan. Lahat po na nandito, sasagutan nyo na po. Lahat po yan. Hindi po tayo makakapunta sa dulo hanggat hindi natin ito sasagutan. Napaka-importante po ng mga details dito. Tulad po ng ating address, specific address po sa ating bahay, at current address po. Current address type din po kung yung pong ano natin. Then, if your residential address is the same as your permanent one, sasagutan nyo na po yung yes or no. Then, continuous lang po. Then, ayan na po. Sasagutan nyo din yun. Marami kayong sasagutan dito. Huwag lang tayong mapagod. Ano ba yan? Ang daming sasagutan para estudyante. Pero anyway, ganun talaga. Marami tayong sinasagutan. Ganun talaga kapag mangungutang. Magtiyaga tayo. Ayan. Sagutan nyo lang kung what is the source of your income. Very important. Doon sila mag-rely talaga kung magkano yung maluloanin nyo. After niyan, mga valid ID na po tayo. So, ang pinili ko po dito ay driver license. Ayan, nag-picture na po. Nag-picture na po, back and front na po. Ayan. Then, after nyan, naku, ang bilis. Apply immediately. 1,000. Ayan. Then, tuloy pa rin natin. Ayan. Nanghingi na po sila ng 5 reference number. Then, ay, sasagutan nyo lang siya. Then, ayan, save and continue lang. Ayan, biglang nag-1,500. Ayan na siya, nag-1,500 na. I-click lang natin ang apply. Then, ayan, ang ating 1,500 ay ating babayaran ng 18 days, di ba? Ang galing. Sa iba kasi, di ba, 7 days lang. Tapos, mababa pa.
Pag first borrower ka, mini natin, meron diyang 1,500, may 300 pa nga, di po ba? Pero ang kagandahan dito, zero interest kapag first borrower ka, gayon. Then, next yun lang po kung gusto nyo talagang ituloy. Then, ayan, nakalagay, you apply for a loan of PHP 1.5. Ayan, mamimili na po tayo kung saan po natin ilalagay. Kung sa ating bank account, or GCash or other wallets po. Ayan. Pinakamaganda po talaga para sa akin is GCash. So, mas gusto ko talaga ay GCash. Ayan. Then, after po nun, eto na siya. Kukonfirm nyo po ba o hindi? Kasi kung hindi nyo siya i-confirm, huwag nyo nang pindutin ang confirm. Then, kung gusto nyo naman ituloy ang loan, pindutin nyo po ang confirm. Pero tayo, for the meantime, hanggang dyan lang po muna tayo. Ayan. Pero base po sa mga na-research ko, mababa lang talaga interest nitong si Mr. Cash at hindi naman siya ganun kaharas. Hindi siya naghaharas. May mga agent na naniningil kapag ikaw ay na-overdue na, depende yan sa nautang mo. Kasi kapag 1,000 ang iyong nautang, na-overdue ka ng 1 day, may 6 pesos. Then, naging may 15 pesos. So, naging 21 pesos. Ayun. Yun yung mga na-research ko at nakausap ko din isa kong friend na talagang umutang siya dito. Kaya sabi ko, mababa lang yung, lalo na kapag ano, diba? Wala nga siyang interest sa first pag-borrow mo. Wala siyang interest. First borrow talaga, walang interest dito. So, maganda siya. Tapos, kapag na-overdue ka, like 2 days, 21 pesos lang yung napatong sa kanyang pera. So, magaan lang siya sa bulsa at hindi siya naghaharas talaga. Pero, kapag tinatawagan ka po nila, make sure na sagutin nyo po. Kasi hindi po siya pwedeng hindi nyo sasagutin dahil kung sino yung mga reference number na inilagay nyo dito, ay tatawagan po nila talaga yan isa-isa hanggat hindi kayo nakikipag-communicate sa kanya. So, mas maganda po hanggat hindi kayo bayad dito kapag nag-loan kayo, huwag nyong i-uninstall ang inyong Mr. Cash application kasi mas maganda yung nasa phone natin siya para mariremind tayo sa pagbabayad kasi mahirap yung i-uninstall dati, hindi po ba? O, sa mga naka-encounter na po, nag-loan na po kay Mr. Cash, pwede po kayong mag-comment dyan sa baba para ma-enlighten din po naman yung ating mga kasama na hindi pa nagkakaroon ng idea o wala pang idea regarding dito sa apps na ito para malaman din po nila kung ano yung mga na-experience po natin dito sa Mr. Cash na ito na para sa akin na gusto ko itong apps na ito kasi magaganda yung mga reviews niya. Okay naman siya kasi first borrower ka, mataas agad di ba? Kung naituloy ko siya, mataas agad, 1.5, di ba? Kaya sabi ko nga, maganda siya para sa akin. Ewan ko lang po, in my own opinion lang po yung sa akin, my own reviews lang po. Ayan, yun lang po yung masasabi ko dito sa apps to. Para sa akin, maganda po. Pero syempre, nasa sa inyo pa rin po naman ang desisyon kung gusto nyo pong mag-loan sa apps na ito o hindi. Ang sa akin lang po, nag-share lang po na-i-experience at mga nare-research ko po, sinishare ko lang po sa inyo. Kaya kung meron po kayong mga na-experience na tulad nito, na tulad po sa akin, hindi ko talaga siya tinuloy. Pero nakakatuwa kasi 1.5 agad yung ibibigay sa atin, di ba? Unlike sa iba, di ba, meron 600, 500, dito, mataas agad. At mas mataas pa po siguro ang aking marireloan kapag ako ay good payers dito o sa second loan ko, magre-repeat loan ako, mas okay siguro. O ayun lang guys, anong masasabi nyo? Good ba siya o hindi? Pero para sa akin, okay na rin po siya kasi 18 days natin babayaran yung ating mahihiram, di ba? Unlike sa iba, 7 days. Pero hindi ko po kayo ini-encourage na umutang o mag-loan. Ang sa akin lamang po, nag-share lang po ako. Pero kayo pa rin po yung masusunod kung mangungutang po ba kayo o hindi. Comment down below po sa mga nakasubok na kay Mr. Cash, mga first timer. That's it my video. I hope nakatulong po ito sa mga naghanap ng mauutangan. Okay, bye for now. God bless and keep safe.